Lumaki si Cassandra Villanueva sa isang pamilyang sanay sa maginhawang buhay. Bata pa lang siya, nakasanayan na niyang isuot ang magagandang damit, kumain sa mamahaling restoran, at makihalubilo sa mga taong may pangalan at impluwensya. Sa kanilang bahay sa Maynila, malinaw ang paniniwala na ang respeto ay kadalasang nakakabit sa estado ng buhay. Hindi ito tuwirang itinuro sa kanya, pero araw-araw niya itong nakikita at nararamdaman. Sa paraan ng pakikitungo ng kanyang mga magulang sa kanilang kasambahay, sa tono ng mga usapan kapag may napag-uusapang mahirap, at sa mga paalala na kailangan niyang pumili ng makakasama sa buhay na kapantay ng kanilang antas. Dahil sa trabaho ng kanyang ina na may kinalaman sa agribusiness, napilitan si Cassandra na tumira ng ilang buwan sa isang probinsya sa gitnang Luzon. Hindi ito ang tipo ng lugar na kinasanayan niya. Tahimik ang mga kalsada, maaga magsara ang mga tindahan, at karamihan sa mga tao ay magkakakilala. Sa simula, pakiramdam niya ay isa siyang dayo, isang taong pansamantalang nandito at babalik din sa mas komportabling mundo. Hindi niya inaasahan na sa lugar na iyon magsisimula ang isang kwento na babago sa pananaw niya sa buhay. Isang hapon, habang papauwi siya mula sa inspeksyon ng lupang sakahan na hawak ng kanilang kumpanya, napansin niyang tumirik ang sasakyan nila sa gilid ng kalsada. Mainit ang araw at halatang nahihirapan ang driver na ayusin ang makina. Habang nag-aantay, may isang binatang lumapit. Simple ang suot, kupas ang sombrero, at bakas sa balat ang araw na matagal ng kaibigan. Maingat siyang nagtanong kung kailangan nila ng tulong. Ang binata ay nagpakilalang Elias Moreno. Sinabi niyang may alam siya sa pag-aayos ng makina dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa bukid at sanay sa anumang masira, mapa traktor man o sasakyan. May pag-aalinlangan si Cassandra sa una, pero dahil wala rin silang magawa, pumayag siya. Sa loob ng ilang minuto, maayos na ulit ang sasakyan. Hindi humingi ng bayad si Elias, ngumiti lang siya at sinabing sapat na ang pasasalamat. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong tumatak sa kanya sa simpleng tagpong iyon. Hindi ito ang kilos ng isang taong gustong magpakitang gilas. Tahimik si Elias, diretso magsalita, at may kakaibang kapanatagan sa kilos. Sa mga sumunod na araw, muli silang nagkita sa palengke, sa tabing kalsada, minsan sa sakahan kung saan nag-iikot si Cassandra para sa trabaho. Unti-unti naging madalas ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento ni Elias ang kanyang buhay bilang magsasaka. Paano siya natutong mag-araro mula pagkabata, kung paano niyang minahal ang lupa dahil iyon ang nagpalaki sa kanya, at kung paano siya nasisiyahan sa simpleng buhay. Nakikinig si Cassandra. Minsan may pagtataka, minsan may paghanga. Hindi ito ang mundong kinalakihan niya, pero sa tuwing kausap niya si Elias, pakiramdam niya ay walang kailangang patunayan. Habang tumatagal, napansin ni Cassandra na iba si Elias sa mga lalaking nakilala niya sa lungsod. Hindi siya nagyayabang, hindi nagpapakitang may kakayahan, at lalong hindi nagpapanggap. May respeto siya sa lahat, yaman man o hirap, at sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, may dignidad siyang hindi kayang bilhin ng pera. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa maliit na pista sa baryo, inamin ni Cassandra sa sarili niya na masaya siya sa presensya ni Elias. May katahimikan siyang nararamdaman na hindi niya naranasan noon. Hindi nagtagal, naging malinaw sa kanila na may namumuo ng damdamin. Hindi ito plinado, hindi rin inaasahan, pero totoo.
Tinanggap ni Cassandra si Elias bilang kanyang nobyo kahit alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang pamilya kapag sakaling malaman. Sa isip niya, baka iba si Elias, baka hindi mahalaga ang estado sa buhay kung tunay ang intensyon. Gayunpaman, may bahagi pa rin sa kanya na nag-aalinlangan. Hindi niya lubos na kilala ang lalaking minahal niya. Ang alam lang niya ay isang magsasaka na kontento sa payak na pamumuhay. Hindi rin alam ni Cassandra na sa likod ng katahimikan ni Elias ay may isang katotohanang hindi niya pa handang ipaalam. Pinili ni Elias na ipakilala ang sarili bilang simpleng tao, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil iyon ang gusto niyang maging. Sa puntong iyon, wala pa siyang balak sirain ang mundong kinagisnan ni Cassandra. Hindi pa. Sa ngayon, sapat na sa kanya ang maging Elias Moreno, ang lalaking minahal hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkatao. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw ang pagkakaiba ng mundo ni Cassandra Villanueva at ni Elias Moreno. Sa umaga, abala si Elias sa bukid. Maagang gumigising para silipin ang mga tanim, siguraduhing maayos ang patubig, at tulungan ang ilang manggagawa na halos ituring na niyang pamilya. Si Cassandra naman ay sanay sa mga meeting sa telepono, mga dokumentong kailangang pirmahan, at mga usapang may kinalaman sa kita at puhunan. Magkaiba ang kanilang araw-araw, pero pinipilit nilang magtagpo sa hapon o gabi para magkasama kahit saglit. Sa simula, tila wala namang problema. Masaya si Cassandra kapag tahimik silang naglalakad sa baryo o kapag inaaya siya ni Elias na kumain sa isang karinderyang kilala sa masarap na lutong ulam. Ngunit unti-unti, lumalabas ang mga ugaling matagal ng bahagi ng pagkatao ni Cassandra. Kapag may naglalakad na gusgusin sa kalsada, napapakunot ang noo niya. Kapag may batang maingay sa paligid, napapailing siya. Hindi man diretsahang panlalait, pero ramdam ang paghusga sa bawat tingin at salita. Isang beses, habang nasa maliit silang tindahan, may matandang babae ang humingi ng konting tulong. Tahimik na nag-abot si Elias ng barya at ngiti, pero si Cassandra ay umiwas ng tingin, halatang naiilang. Pagkalabas nila ng tindahan, nabanggit niya kay Elias na dapat raw mas maging maingat sa pagtulong dahil baka raw masanay ang mga tao. Hindi sumagot si Elias, ngumiti lang siya at naglakad sa tabi niya. May mga pagkakataon din na nagkukwento si Cassandra tungkol sa kanyang mga kaibigan sa Maynila. Puro mga pangalang ng negosyante, abogado, at mga pamilyang kilala sa lipunan. Kapag napupunta ang usapan sa estado ng buhay, palaging may kasamang paghahambing. Sino ang mas angat? Sino ang mas may kaya? Sino ang hindi dapat sinasamahan? Tahimik lang si Elias na nakikinig, hindi sumasabat, hindi rin kumokontra. Napansin ni Cassandra ang katahimikan ni Elias at minsan ay tinatanong niya kung may problema. Sagot lang ni Elias na ayos lang siya. Sa totoo lang, ramdam niya ang pagtingin ni Cassandra sa mga taong tulad niya, sa mga taong hindi sanay sa marangyang buhay. Ngulit pinipili niyang manahimik. Sa isip niya, baka kailangan lang ng panahon, baka natatakot lang si Cassandra na tuluyang iwan ang mundong kinisgan niya. Isang gabi, inimbitahan si Cassandra ng ilang kakilala sa isang maliit na salo-salo sa bayan. May ilang bisitang galing sa lungsod at halatang sanay sa sosyal na usapan. Isinama niya si Elias, pero bago pa man sila makarating, sinabihan na niya ito na huwag masyadong magsalita at hayaang siya ang kausapin sa mga tao. Napangiti si Elias at tumanggo kahit may bahagyang kirot sa dibdib. Sa salo-salo, hindi maikakaila ang ilang mapanghusgang tingin.
May mga tanong na may halong pag-usisa at pagmamataas. Ano raw ang trabaho ni Elias? Saan siya nagtapos? Ano raw ang plano niya sa buhay? Bago pa man makasagot si Elias, si Cassandra na ang sumasagot. Minsan pabiro, minsan parang minamamaliit. Tinatawag niya si Elias bilang simpleng magsasaka na masaya na raw sa tanim at ani. May mga tumatawa, may mga nagkukunwaring interesado. Tahimik lang si Elias sa tabi niya. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili, hindi rin siya nagpakitang apektado. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Cassandra, unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa lungkot. Mahal niya si Cassandra, pero ramdam niyang hindi pa handa ang dalaga na tanggapin ang buong pagkatao niya, kahit ang alam lang nito ay ang simpleng bersyon ng kanyang buhay. Pag-uwi nila, napansin ni Cassandra ang katahimikan ni Elias. Sinubukan niyang bawiin ang ilang salita, sabihing biro lang ang lahat. Tumanggo si Elias at sinabing naiintindihan niya. Ngunit sa gabing yon, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na bahay, napaisip siya kung hanggang kailan niya kayang manahimik. Hindi siya galit, hindi rin siya nasasaktan sa paraang inaakala ng iba. Ang masakit ay ang pakiramdam na minamahal siya pero hindi lubos na iginagalang. Sa kabilang banda, si Cassandra ay may sariling mga pagdududa. May mga sandaling tinatanong niya ang sarili kung tama ba ang relasyon nila. Mahal niya si Elias, oo, pero may takot na baka isang araw ay tuluyang husgahan ng sariling mundo. Hindi niya namamalayan na sa bawat maliit na pangmamaliit, sa bawat katahimikan ni Elias, mas lalo niyang inilalayo ang lalaking handang umunawa sa kanya. Sa puntong iyon, nananatiling magkasama sina Cassandra at Elias, pero unti-unti nang lumilitaw ang lamat sa pagitan nila. Isang lamat na hindi pa sumasabog, ngunit malinaw na naroon, naghihintay ng tamang pagkakataon para tuluyang magbukas. Isang umaga, habang abala si Cassandra sa pakikipag-usap sa telepono, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. May halong tuwa at pananabik habang kausap ang isang matalik na kaibigan mula sa Maynila. Matapos ibaba ang tawag, nanatili siyang nakaupo sandali. Tila may iniisip. Nang gabing iyon, habang magkasama sila ni Elias sa munting balkonahe ng bahay nito, doon niya binanggit ang imbitasyon. May engranding party raw sa lungsod. Handog ng isang kilalang pamilya na konektado sa mga negosyong matagal nang gumagalaw sa Maynila. Isang salusalong dadaluhan ng mga taong may pangalan, may impluwensya at may kaya. Halata sa boses ni Cassandra ang paghanga sa ideya, pero may bahid din ng pag-aalinlangan. Sinabi niyang gusto niyang pumunta. Matagal na raw siyang hindi nakakasalamuha ng mga kaibigan niya sa lungsod. At pakiramdam niya ay kailangan niyang bumalik kahit sandali sa mundong kinagisnan niya. Nang tinanong siya ni Elias kung kailan ito, sagot niya ay sa loob ng 2 linggo. Saglit na natahimik ang dalawa, at doon niya idinugtong ang tanong na matagal na niyang iniikot sa isip niya. Sasama raw ba si Elias? Hindi diretsahan ng pagkakasabi, parang sinasabi niya lang dahil kailangan. Napansin ni Elias ang kakaibang kaba sa boses ni Cassandra. Ngumiti siya at sinabing sasama siya kung gusto ni Cassandra. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, agad nang nagbigay ng paalala ang dalaga. Sinabi niyang baka hindi raw komportable si Elias sa ganong klaseng pagtitipon, na maraming sosyal, maraming tanong, at maraming matang mapanuri. Sinabi rin niyang kailangan lang daw makibagay. Huwag masyadong magsalita, huwag masyadong magtanong, at huwag mapapahiya. Hindi niya ito sinabi ng may galit, pero malinaw ang takot at hiya sa likod ng bawat salita. Tahimik na nakinig si Elias. Hindi siya nagtampo, hindi rin siya nagpakita ng pagkainis.
Sa halip, tinanong niya si Cassandra kung bakit niya gustong pumunta. Sagot ng dalaga, bahagi raw iyon ng buhay niya. Bahagi ng mundong hindi niya basta-basta kayang talikuran. Hindi raw niya gustong mawala ang mga koneksyon niya, ang reputasyon niya, at ang pagkakikilanlan niya bilang isang Villanueva. Tumanggo si Elias. Sa isip niya, mas nauunawaan niya ngayon kung gaano kalalim ang agwat ng kanilang pinanggalingan. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagbanggit ni Cassandra tungkol sa party. Pinaplano niya ang susuotin, ang mga taong posibleng makaharap, at ang mga tanong na maaaring itanong. Sa bawat usapan, palaging may paalala kay Elias. Maging maayos ang bihis, kahit simple lang. Maging maingat sa pananalita. Huwag raw banggitin agad na magsasaka siya, baka raw hindi maintindihan ng iba. Sa bawat paalala, mas lalong nararamdaman ni Elias ang distansyang unti-unting namamagitan sa kanila. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa gilid ng bukid, tinanong ni Elias si Cassandra kung nahihiya ba siya sa kanya. Bigla siyang napatigil. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Sa halip, sinabing hindi naman daw sa ganon, pero aminado siyang natatakot siya sa sasabihin ng iba. Natatakot siyang husgahan, pagtawanan at maliitin. Hindi niya namalayan na sa pagsasabi nito, mas nasaktan niya si Elias kaysa kung diretsyahan niya itong tinanggihan. Hindi na muling nagtanong si Elias. Tinanggap niya ang sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Sa isip niya, sapat na sigurong patunay ang pagiging bukas niya sa pagsama. Hindi niya kailangang ipaglaban ang sarili sa paraang hindi pa handa si Cassandra na tanggapin. Sa kanya, ang mahalaga ay ang intensyon. Kung kailangan niyang matiis at manahimik para sa ikapapayapa ng dalagang mahal niya, gagawin niya. Sa kabilang banda, may kung anong bumabagab din kay Cassandra. Tuwing nakikita niya ang katahimikan ni Elias, may kirot siyang nararamdaman. Alam niyang may mali sa paraan ng kanyang pag-iisip, pero mas malakas ang takot niya sa pagkawala ng mundo na matagal niyang kinagisnan. Sa halip na harapin ang sariling pagmamataas, mas pinili niyang kontrolin ang sitwasyon. Sa isip niya, panandalian lang naman ang party, isang gabi lang, isang pagpapakitang kailangang pagdaanan. Dumating ang araw ng kanilang biyahe papuntang lungsod. Habang nasa sasakyan, magkatabi silang nakaupo pero parehong tahimik. Sa labas, mabilis na nagbabago ang tanawin mula sa bukid patungo sa mas matauhang lugar. Ramdam ni Elias ang pag-igtim ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na papasok siya sa mundong hindi niya kilala, hindi niya gusto, at maaaring hindi siya tanggapin. Sa kabilang upuan, ay abala si Cassandra sa pag-aayos ng sarili. Hindi namamalayan na imbitasyong ito ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa lungsod, agad na bumungad ang liwanag at ingay na matagal nang nakasanayan ni Cassandra. Matatayog na gusali, mga sasakyang magkakarera sa kalsada at mga ilaw na tila hindi natutulog. Tahimik lang si Elias habang bumababa sila ng sasakyan sa tapat ng isang marangyang bulwagan. Malawak ang entrada, may pulang alpombra, at may mga taong formal ang bihis na salitang ang pagdating. Ramdam agad ni Elias na hindi ito ang mundong kinagisnan niya, ngunit nanatili siyang tuwid ang tindig at kalmado ang kilos. Pagpasok pa lamang nila sa loob, napansin agad ni Cassandra ang mga pamilyar na mukha. May mga kaklase siya noon, may mga kaibigan ng pamilya, at may mga taong minsan na niyang hinangaan. Napangiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang kaba. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Elias, hindi bilang lambing, kundi tila paalala na manatili itong malapit at huwag mapansin. Sa bawat hakbang nila,
May mga matang sumusulyap. May mga tinging nagtatagal sa simpleng ayos ni Elias. Hindi naman pangit ang bihis ni Elias. Maayos ang polo, malinis ang sapatos, at maayos ang gupit ng buhok. Ngunit sa gitna ng mga mamahaling tela, relo at pabangong nangingibabaw sa hangin, halatang naiiba siya. May mga bulong na maririnig. Mahina ngunit sapat para maramdaman. May mga tinging mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga ng isang tao base sa itsura. Sa una, pilit na ipinakilala ni Cassandra si Elias sa ilang kakilala, ngunit kapansin-pansin na maikli lang ang kanyang mga paliwanag. Ito raw si Elias, kaibigan niya sa probinsya. Minsang nobyo, minsang hindi binabanggit ang relasyon. Kapag may nagtatanong pa, mabilis niyang inililihis ang usapan. Napansin iyon ni Elias pero hindi siya nagpakita ng reaksyon. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi, nakikinig at nagmamasid. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging malinaw ang pagkailang ni Cassandra. May mga sandaling iniiwan niya si Elias para makipag-usap sa iba, sinasabing babalik din siyang agad. Sa bawat pagbabalik, mas humahaba ang pagitan ng kanilang mga usapan. Si Elias ay naiwan sa gilid ng bulwagan, hawak ng isang basong hindi niya halos iniinom, pinagmamasdan ang galaw ng mga tao sa paligid. May isang grupo ng mga bisitang napatingin sa kanya at nagtanong kay Cassandra kung sino ang kasama niya. Ngumiti ang dalaga, ngunit ang ngiting iyon ay pilit. Sinabing nobyo niya raw, galing probinsya. Nang tinanungin kung ano ang trabaho ni Elias, saglit siyang nag-atubili bago sumagot. Magsasaka raw. Simpleng salita, pero may tonong parang ikinakahihiya. May ilan na napangiti, may ilan na nagtaas ng kilay. Hindi lantarang ang pangmamaliit, pero malinaw ang pagbabago ng trato. Sa loob ng bulwagan, naramdaman ni Elias ang unti-unting paglayo ni Cassandra. Hindi na siya tinatanong kung ayos lang ba siya. Hindi na siya tinitignan kapag may kausap. Sa halip, mas abala ang dalaga sa pakikipagkamay, pagtawa, at pagpapakita ng sarili sa mga taong sa tingin niya ay mahalaga. Sa bawat sandaling iyon, mas lalong nagiging banyaga si Elias sa lugar. May isang sandali na may lumapit na bisita at diretsahang tinanong si Elias kung matagal na ba siyang nasa lungsod. Sumagot siya ng maayos, sinabing ngayon lang siya nakarating. Bago pa man siya makapagsalita pa, sumabat si Cassandra at pabirong sinabing hindi raw sanay si Elias sa ganitong klaseng lugar. Galing raw ito sa bukid at mas komportable sa putik kaysa sa marmol na sahig. May ilang natawa, hindi malakas pero sapat para marinig. Naramdaman ni Elias ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi dahil totoo ang sinasabi, kundi dahil sa paraan ng pagkakabigkas. Parang ipinapaalala sa lahat na iba siya, na hindi siya kabilang. Tumingin siya kay Cassandra, umaasang may makikitang kahit kaunting pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ngiting pilit at matang abala sa paghahanap ng pagtanggap ng iba. Sa bawat sandaling iyon, mas lalong umiigting ang pakiramdam ng pagkahiwalay. Ang mga bulungan ay mas nagiging hayagan, ang mga tanong ay mas may halong pag-uusisa. May nagtanong kung hanggang kailan balak ni Elias na manatili sa probinsya, kung may plano ba siyang umasenso, kung sapat ba ang kinikita niya. Bago pa man siya makasagot, muli na namang si Cassandra ang sumagot para sa kanya. Palaging may kasamang biro na may bahid ng panglalait. Sa puntong iyon, unti-unting nauubos ang katahimikan ni Elias. Hindi siya galit, hindi rin siya handang ipagtanggol ang sarili sa harap ng mga taong hindi naman niya kilala. Ang mas masakit ay ang maramdaman na ang taong inaasahan niyang kakampi niya ay siya pang unang naglalayo sa kanya.
Sa gitna ng masayang tugtugan at tawanan, may isang lalaking nakatayo sa gilid ng bulwagan, tahimik na tinatanggap ang bawat tingin at salita, habang ang gabi ay dahan-dahang humahantong sa mas masakit na pangyayari. Habang tumatagal ang gabi, lalong umiigting ang tensyon sa loob ng bulwagan. Ang mga ilaw ay mas lumiliwanag, ang musika ay mas tumindi, at ang mga bisita ay mas naging kampante sa kani-kanilang usapan. Sa isang sulok, nakapalibot si Cassandra Villanueva sa grupo ng mga kaibigan at kakilala. Tawanan sila, palitan ng kwento tungkol sa negosyo, paglalakbay at mga plano sa buhay. Sa di kalayuan, nakatayo si Elias Moreno, tahimik na pinagmamasdan ang lahat, tila isang bisitang hindi inaasahan sa sariling eksena ng kanyang nobya. Isang babae mula sa grupo ang biglang nagtanong, may halong ngiti at pag-uusisa kung sino raw ang lalaking kasama ni Cassandra. Tumigil ang tawanan at napalingon ng ilan. Saglit na nag-atubili si Cassandra pero agad ding ngumiti, parang handang sagutin ang tanong. Sinabi niyang nobyo niya raw si Elias. May ilan ang nagtaas ng kilay, may ilan ang napangiti. Sumunod ang tanong, halos kaswal pero may halong pagsusukat. Ano raw ang ginagawa ni Elias sa buhay? Sa sandaling iyon, nakatingin si Elias kay Cassandra. May pagkakataon siyang sumagot, ipaliwanag ang sarili, sabihin ang totoo ayon sa alam lang dalaga. Ngulit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na si Cassandra. Sinabi niyang magsasaka lang daw si Elias. Isang simpleng salita pero binigkas niya ito na parang biro, may kasamang tawa at pag-iling ng ulo. Idinugtong pa niyang kontento na raw ito sa bukid, sa tanim at ani, at hindi raw sanay sa ganitong klasing pagtitipon. May ilang bisitang natawa, hindi malakas, hindi rin lantaran, pero sapat para maramdaman ang pangmamaliit. May ilan ang nagtanong pa, kung talagang magsasaka lang ba? Kung may balak daw bang magnegosyo o umasenso man lang? Sa halip na itigil ang usapan, mas lalo pang nagbukas si Cassandra. Sinabi niyang simple raw ang pangarap ni Elias at hindi raw ito masyadong nag-iisip ng malaki. Parang ikinukwento niya ang isang bagay na dapat pagtawanan, hindi ang taong minamahal niya. Sa gitna ng usapan, napansin ni Elias na unti-unting napupunta sa kanya ang atensyon ng mga tao. Mga matang mapanuri, may halong awa, may halong pagmamataas. May isang lalaki ang nagbiro na mahirap daw sigurong dalhin si Elias sa ganitong klasing lugar. Sumagot si Cassandra, sabay tawa, na oo raw, parang napilitan lang daw ito. May ilang tumanggo, may ilang ngumiti na parang may napatunayan. Sa puntong iyon, hindi na lamang katahimikan ang nararamdaman ni Elias. May kirot na sa dibdib niya, hindi dahil sa mga tanong ng ibang tao, kung hindi dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ng dalagang mahal niya. Ang bawat biro ay parang patalim na dahan-dahang ibinabaon, hindi biglaan pero paulit-ulit. Hindi siya galit, hindi rin siya nagnanais gumawa ng eksena. Ang gusto lang niya ay matapos ang gabing iyon nang hindi tuluyang masira ang natitirang dignidad niya. Ngulit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May isa pang bisita ang nagtanong kung paano raw sila nagkakilala. Muling nagsalita si Cassandra, ikinwento ang probinsya, ang bukid at ang pagiging simple ni Elias. May halong pagmamataas ang kanyang tono, parang sinasabi niyang pansamantala lang ang lahat ng iyon. Sa isang iglap, tila nakalimutan niyang nobyo niya ang taong pinag-uusapan. Para siyang nagsasalaysay ng isang parangyang pangyayari na gusto niyang iwanan. Sa harap ng lahat, tinawag ni Cassandra si Elias, inudyukan itong lumapit. Nang nasa harap na siya ng grupo, sinabi niyang huwag daw itong mahiya, sanay naman daw siya sa putik at pawis. May ilang tumawa ngayon ng mas malakas. Doon na tuluyang naramdaman ni Elias ang bigat ng kahihiyan. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Cassandra,
Umaasa na makikita niya ang kahit katiting na pagsisisi. Ngunit ang nakita niya ay ngiting pilit, halatang mas iniisip ang reaksyon ng mga tao kaysa sa damdamin niya. Sa sandaling iyon, may malinaw na desisyon na buo sa loob ni Elias. Hindi siya magtatanggol, hindi rin siya magpapaliwanag. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang wala ring makikinig. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan, kundi pagpili na huwag makipagsabayan sa mundong hindi niya kailangang patunayan. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting umatras si Elias mula sa grupo. Hindi siya nagpaalam. Dahan-dahan siyang naglakad palayo, bit-bit ang bigat ng gabing iyon. Sa likod niya, patuloy ang tawanan at musika, habang sa loob niya, malinaw ang isang katotohanan. Ang gabing ito ang naghubad sa lahat ng ilusyon. Sa harap ng maraming tao, hindi lamang siyang pinahiya bilang magsasaka, kung hindi bilang isang taong minahal niyang buo, ngunit hindi kailanman ipinagtanggol. Sa labas ng bulwagan, malamig ang hangin pero hindi nito napawi ang init ng nararamdaman ni Elias Moreno. Tumigil siya sandali sa gilid ng hagdan, huminga ng malalim at piniling huwag umalis kaagad. Hindi dahil umaasa siyang hahabulin siya, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang sarili bago tuluyang humarap sa kung anong kasunod. Sa loob, patuloy ang musika at tawanan, parang walang nangyaring pagyurak sa katahimikan ng isang taong piniling manahimik. Hindi nagtagal, napansin ni Cassandra Villanueva ang pagkawala ni Elias. Sa una, inisip niyang baka nagpunta lang ito sa banyo o kumuha ng hangin. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto at hindi pa rin bumabalik ang lalaki, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Paalam siyang kumawala sa grupo at sinundan ng direksyon kung saan niya huling nakita si Elias. Nakita niya si Elias sa labas, nakatayo sa ilalim ng ilaw, tahimik at nakatingin sa malayo. Lumapit siya, halatang iritable at naiipit sa sariling emosyon. Tinanong niya kung bakit umalis ito nang walang sabi. Hindi agad sumagot si Elias, tumingin lang siya kay Cassandra, diretsyo at payapa na parang matagal nang pinag-iisipan ang mga susunod na salita. Sinabi ni Cassandra na huwag daw gawing big deal ang nangyari, biro lang daw ang lahat, ganun lang talaga sa mga ganitong pagtitipon. Idinugtong pa niyang dapat masanay si Elias dahil ganun ang mundo niya. Sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo niyang ibinabaon ang distansyang matagal nang namamagitan sa kanila. Hindi niya napansin ang sinasabi niyang mundo ay siya ring pader na tuluyan ng humahadlang sa pagitan nila. Tahimik na nagsalita si Elias. Sinabi niyang naiintindihan niya ang mundo ni Cassandra at matagal na niyang tinatanggap iyon. Ngunit may hangganan daw ang pag-unawa, lalo na kung ang kapalit ay dignidad. Sinabi niyang hindi siya nasaktan sa mga tanong ng ibang tao, kundi sa katahimikan at mga biro ng mismong taong inaasahan niyang kakampi niya. Hindi tumaas ang boses niya, hindi rin siya nagalit, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Sa halip na makinig, napasinghap si Cassandra. Sinabi niyang hindi raw siya maaaring magpanggap na hindi siya nahihiya, na mahal niya si Elias pero hindi raw niya kayang ipagmalaki sang isang tulad niya sa mundong kinalakihan niya. Lumabas ang mga salitang matagal nang kinikimkim niya. Sinabi niyang magkaiba sila ng antas sa buhay, na hindi raw sapat ang pagmamahal kung magkaiba ang mundong ginadalawan. May ilang bisitang napalapit, nakarinig sa usapan, hindi sinasadya, ngunit malinaw na naririnig ang bawat salita. Sa gitna ng liwanag at mata ng ibang tao, tuluyang binitiwan ni Cassandra ang mga salitang hindi na mababawi.
Sinabi niyang mas mabuti pang tapusin na nila ang relasyon, na hindi raw niya kayang dalhin si Elias sa mga ganitong lugar, na hindi raw sila magkalebel. Tumigil ang oras para kay Elias, hindi dahil sa pagkabigla, kundi sa linaw ng lahat. Sa wakas, nasabi na rin ang matagal nang ipinararamdam. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang nanunood, may ilan na tila naaawa, may ilan na tila nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ngunit wala siyang balak ibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Tahimik siyang tumanggo. Sinabi niyang kung iyon ang desisyon ni Cassandra, tatanggapin niya. Wala siyang hinanakit sa boses, wala ring pagsusumama. Idinugtong niyang hindi niya kailanman hiniling na ipagmalaki siya sa maling paraan. Ang hinihingi niya lang ay respeto, at kung hindi iyon kayang ibigay, mas mabuti pang maghiwalay sila ng maayos. Nabigla si Cassandra sa katahimikan ng sagot ni Elias. Inaasahan niyang may pagtatalo, may drama, may pagmamakaawa, pero wala. Ang nakita niya ay isang lalaking handang umalis nang hindi binabasag ang sarili para lamang manatili. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng hiya, pero mabilis din itong natabunan ng pride. Sa harap ng mga taong nanunood, pinili niyang panindigan ang sinabi niya. Tumalikod si Elias at lumakad palayo. Hindi siya lumingon, hindi rin siya nagsalita pa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, pero malinaw ang direksyon. Sa likod niya, naiwan si Cassandra sa liwanag ng bulwagan na palilibutan ng mga taong kanina lang ay tinatawanan ang lalaki. Ngayon, tahimik silang nanunood sa isang isenang hindi nila inaasahan. Habang papalayo si Elias, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang gabing iyon ay hindi lamang nagtapos ng isang relasyon, ito rin ang gabing tuluyang nagbukas ng pinto para sa isang katotohanang matagal niyang itinago. Ngunit sa sandaling iyon, mas mahalaga sa kanya ang isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng pera o palakpakan, ang dignidad na pinili niyang dalhin kahit mag-isa. Sa loob ng bulwagan, bumalik si Cassandra Villanueva sa gitna ng mga bisita na pilit inaayos ang sarili. May ilang lumapit para tanungin kung ayos lang siya. May ilan namang nagkunwaring walang napansin. Pilit siyang ngumiti, sinasabing tapos na ang isang bagay na hindi naman daw talaga bagay. Sa likod ng bawat ngiti, may kaunting kaba na hindi niya maipaliwanag. May pakiramdam siyang may iniwang bigat ang pag-alis ni Elias, pero mas pinili niyang itaboy iyon at bumalik sa mundong pamilyar sa kanya. Ilang sandali pa, humina ang musika at may umakyat sa entablado. Ang host ng gabi, isang lalaking kilala sa paghawak ng malalaking pagtitipon, ay ngumiti at humawak ng mikropono. Ipinahayag niyang may isang espesyal na bisitang darating, isang taong may malaking ambag sa proyektong ipinagdiriwang nila. Agad na tumahimik ang bulwagan. Ang usapan ay napalitan ng pananabik. May mga nag-ayos ng postura, may mga nag-ayos ng suot, at may mga nagbulungan tungkol sa kung sino ang tinutukoy. Sinabi ng host na ang bisitang iyon ang pangunahing investor ng bagong proyekto. Isang kumpanyang tahimik ngunit mabilis na lumalago. Isang leader na bihirang humarap sa publiko, mas pinipiling manatili sa likod ng mga operasyon. Nang banggitin ng pangalan, may ilang napakunot ang noo, tila pamilyar pero hindi lubos na kilala. Nang sinabi ng host na narito na ang bisita at hinihiling ang kanyang paglapit sa entablado, sabay-sabay na napalingon ang mga tao sa pintuan. Sa pintuang iyon, pumasok si Elias Moreno. Tahimik ang kanyang paglakad, maayos ang tindig, at kalmado ang mukha. Ang kaninang simpleng pihis ay tila mas naging malinaw ngayon, hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin ng mga tao. May ilang sandaling walang kumilos, walang nagsalita.
Parang hindi agad nagtagpo sa isip ng mga bisita ang lalaking kanina lang ay tinatawanan at ang lalaking ngayon nang inaasahang igagalang. May bulungan na nagsimulang kumalat, may mga matang nanlaki, may mga bibig na bahagyang nakabuka. Ang host ay ngumiti at inabot kay Elias ang mikropono. Ipinakilala siya bilang Chief Executive Officer ng kumpanya, ang utak sa likod ng mga proyektong matagal nang pinupuri sa industriya. Sinabi niyang pinili ni Elias na mamuhay ng simple at tahimik at ngayon lang muling haharap sa publiko dahil sa kahalagahan ng okasyong iyon. Naramdaman ni Cassandra ang biglang panghihina ng kanyang tuhod. Hindi siya agad nakaupo, pero tila umikot ang mundo niya. Ang mga salitang binitiwan niya kanina, ang mga biro, ang pagmamaliit, ang hayagang pakikihiwalay sa labas ng bulwagan, lahat ay biglang bumalik sa kanya na parang sampal na hindi niya inaasahan. Ang lalaking tinawag niyang hindi ka-level, ang lalaking ikinahihiya niya, ay ang mismong taong hinahangaan ng mga taong nakapaligid niya ngayon. Habang nagsasalita si Elias sa entablado, kalmado at maayos, walang bakas ng galit o paghihiganti. Nagpasalamat siya sa mga taong sumuporta sa proyekto at binigyang diin niya ang halaga ng pagtutulungan at respeto. Sinabi niyang ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang dami ng pera o laki ng pangalan, kundi ang paraan ng pakikitungo sa kapwa. Tahimik ang buong bulwagan, nakikinig sa bawat salita. May ilang bisita ang napayuko, may ilan namang nagpalitan ng tingin. Ang mga taong kanina lang ay tumawa ay ngayon tahimik na nakatayo. Ang mga tanong at biro ay napalitan ng respeto at pag-iingat. Si Cassandra ay hindi makagalaw. Ramdam niya ang mga matang napapalingon sa kanya. May halong pagtataka, may halong husga. Alam ng ilan ang nangyari sa labas at ngayon ay malinaw na sa kanila ang kabaliktaran ng kanyang pinili. Sa bawat salitang binibigkas ni Elias, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Cassandra. Hindi dahil ipinahiya siya ni Elias, kundi dahil hindi nito ginawa iyon. Walang banggit tungkol sa nangyari, walang patama, walang pagbubunag ng sakit. Ang dignidad ni Elias ay mas tumimo kaysa anumang galit. Sa katahimikan ng bulwagan, mas nalinaw na naramdaman ni Cassandra ang bigat ng sariling pagmamataas. Nang matapos ang maikling talumpati, tumayo ang mga bisita at nagpalakpakan. Ang palakpakan ay hindi lamang para sa tagumpay ng proyekto, kundi para sa taong ipinakita na ang tunay na lakas ay nasa katahimikan at paninindigan. Sa gitna ng palakpakan, nanatiling nakatayo si Cassandra, nakatingin kay Elias na bumababa sa entablado, dala ang isang katotohanang tuluyang nang bumaliktad sa lahat ng inaakala niya. Nanatiling nakatayo si Cassandra Villanueva sa gitna ng bulwagan. Tila napako ang mga paa sa sahig. Ang palakpakan ay tatuloy, malakas at puno ng paghanga, ngunit sa kanyang pandinig, para itong ingay na unti-unting lumalabo. Ang mga inaw na kanina'y nagbibigay saya ay biglang naging masakit sa mata. Ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya ay nagbago. Hindi na ang dating mga kakamping tumatawa sa kanyang mga biro, kundi mga matang may halong pagtataka, pagsusuri, at tahimik na paghusga. Unti-unting bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang bawat salitang binitiwan niya kay Elias, ang bawat tawang may halong panlalait, ang desisyong makipaghiwalay sa harap ng ibang tao. Ngayon, malinaw na malinaw sa kanya kung gaanong kabigat ang mga iyon. Ang lalaking tinarato niyang parang pabigat ay ang lalaking ngayon ay sentro ng paggalang ng buong bulwagan. Ang lalaking ikinahihiya niya ay ang lalaking hinahangaan ng mga taong matagal na niyang gustong mapasama. May mga bulungan sa paligid niya, hindi na tungkol kay Elias, kundi tungkol sa kanya. May ilang bisita ang nagbabanggit ng narinig nila sa labas,
May ilan namang nagtatanong kung totoo bang naghiwalay sila sa mismong gabing iyon. May mga kakilala niyang tumingin sa kanya ng matagal, parang sinusubukang unawain kung paano niya nagawang mailitin ang isang taong may ganoong katayuan. Hindi siya nilapitan, hindi rin siya kinumusta. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Cassandra ang nakaramdam ng pagiging hindi kabilang. Umupo siya sa isang bakanting upuan, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi. Sa isipan niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong kung paano niya nagawang maging ganoong bulag, paano niya hinayaan ang pride na manguna kaysa respeto. Naalala niya ang mga sandaling tahimik lang si Elias, ang mga pagkakataong pinili nitong manahimik kaysa sumagot. Noon, inakala niyang kahinaan iyon. Ngayon, malinaw sa kanya na iyon pala ang tunay na lakas. Habang nagkakagulo ang isipan niya, napansin niya ang pagbabago sa kilos ng mga bisita. Ang mga taong kanina ay tila walang pakialam kay Elias, ay ngayon ay nag-aabang ng pagkakataong makalapit dito. May mga ngumiti ng mas malawak, may mga nag-abot ng kamay, may mga nag-alok ng card at imbitasyon. Ang dating panlalait ay napalitan ng paggalang, halos pilit, halos nagmamadali. Nakita ni Cassandra ang lahat ng iyon at mas lalong sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil nagseselos siya, kundi dahil nakita niya kung gaanong kababaw ang mundo na pilit niyang pinanhahawakan. May ilang kaibigan niya ang lumapit, pero hindi para umaliw. May isa ang nagbiro, mahina ang boses, na parang hindi niya inakalang ganoon pala si Elias. May isa namang nagsabing sayang daw, bihira raw ang ganong klasing tao. Walang ni isa ang nagsabi na tama ang ginawa niya. Walang pumuri, walang dumensa. Sa bawat salitang iyon, mas lalong bumabagsak ang kumpiyansa ni Cassandra. Sinubukan niyang tumayo at lumakad palayo sa ingay, pero tila mabigat ang bawat hakbang. Parang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, kahit alam niyang hindi naman. Ang pakiramdam ng hiya ay bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa sa anumang kahihiyang kinatatakutan niya noon. Dati, takot siyang mapahiya dahil sa ibang tao. Ngayon, napahiya siya dahil sa sarili niyang mga desisyon. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ni Elias na kausap ang ilang bisita. Kalma ang kilos nito, maayos makipag-usap, walang bakas ng yabang. Hindi niya binabanggit ang nangyari kanina, hindi rin siya tumitingin sa direksyon ni Cassandra. At iyon ang mas masakit. Ang hindi pansinin ay mas mabigat kaysa sa galit. Sa katahimikan ni Elias, mas nakita ni Cassandra ang sariling pagkakamali. May sandaling gusto niyang lumapit, magsalita, humingi ng tawad, ngunit napigilan siya ng hiya at takot. Hindi na niya alam kung karapat-dapat pa ba siyang magsalita. Ang lahat ng sinabi at ginawa niya ay parang nakaukik na sa gabing iyon. Sa halip na magpakumbaba noon, pinili niyang manindigan sa maling paniniwala. At ngayon, huli na ang lahat. Habang nagpapatuloy ang gabi, unti-unting naubos ang lakas ni Cassandra. Ang dating sigla at kumpiyansa ay napalitan ng tahimik na pagsisisi. Sa gitna ng marangyanang bulwagan, napagtanto niya ang isang katotohanang hindi niya kinailanmang inasahan. Ang pagkawala ng yabang ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng yaman. At sa gabing iyon, tuluyan niyang naramdaman ang bigat ng pagbagsak. Hindi mula sa taas ng lipunan, kundi mula sa sariling pagkatao. Matapos ang palakpakan at mga pagbati, hindi agad umalis si Elias Moreno sa bulwagan. Sa halip, bumaba siya ng entablado at tumigil sa gitna ng mga taong nag-aabang sa kanya. May mga kamay na nakaunat, may mga ngiting pilit, at may mga tanong na sabik marinig ang sagot. Ngunit sa kabila ng biglaang pagbabago ng trato sa kanya, nanatili siyang kalmado.
Wala sa kilos niya ang yabang na karaniwang nakikita sa mga taong biglang nabigyan ng kapangyarihan sa mata ng iba. May isang negosyanteng lumapit at nagtanong kung bakit pinili niyang manahimik at mamuhay ng simple kahit may kakayahan naman siyang ipakita ang estado niya sa buhay. Ngumiti si Elias at saglit na tumingin sa paligid, sa mga mukhang kanina lang ay puno ng pangmamaliit at ngayon ay puno ng panghanga. Sinabi niya na ang pagiging simple ay hindi pagtatago, kundi pagpili. Pinili niyang makilala ang mundo hindi sa pamamagitan ng titulo, kundi sa pamamagitan ng pakikitungo. Pinili niyang makita kung sino ang marunong rumespeto kahit walang inaasahang kapalit. Tahimik ang paligid habang nagsasalita siya. Hindi ito talumpati, kundi isang mahinahong paliwanag. Sinabi niyang lumaki siya sa lupa, sa pawis at sa pagtitiyaga. Kahit dumating ang panahon na lumaki ang negosyo at umangat ang pangalan, hindi raw nawala ang ugat na iyon. Ang pagiging magsasaka ay hindi raw papel na ginampanan, kundi bahagi ng kanyang pagkatao. At kung may natutunan man siya, iyon ay ang katotohanang ang dignidad ay hindi nagmumula sa estado ng buhay, kundi sa asal. May mga bisitang napayuko, may ilan ang nagkatinginan, tila may sariling pagninilay. Hindi binanggit ni Elias ang nangyari sa labas ng bulwagan, hindi rin niya tinukoy ang mga salitang ibinato sa kanya kanina. Ngunit malinaw sa bawat nakikinig ang mensahe. Ang respeto ay hindi hinihingi dahil sa yaman. Ito ay ibinibiday dahil sa pagkatao. Habang nagpapatuloy ang usapan, may ilang lumapit para humingi ng paumanhin. May isang lalaking kanina ay nagbiro tungkol sa pagiging magsasaka ni Elias, ang tahimik na nagsabing sorry. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elias. Tinanggap niya ang paumanhin ng walang pagmamataas. Sinabing naiintindihan niya at tapos na ang lahat. Ang mahalaga raw ay kung ano ang pipiliing dalhin ng bawat isa pagkatapos ng gabing iyon. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakatingin si Cassandra Villanueva. Hindi siya makalapit pero malinaw niyang naririnig ang bawat salitang binibitawan ni Elias. Sa bawat pangungusap mas lalong lumalalim ang hiya at pagsisisi sa kanyang dibdib. Ang lalaking minsan niyang ininamaliit ay ngayon ang lalaking nagtuturo sa lahat ng aral na matagal na niyang tinatakasan. At mas masakit, hindi ito ginawa ni Elias para ipahiya siya, kundi para ipakita kung sino talaga siya. May isang sandali na napalingon si Elias sa direksyon ni Cassandra. Hindi ito matagal, hindi rin puno ng emosyon. Isang sulyap lang, sapat para ipaalala na alam niya ang presensya nito, pero hindi niya kailangang banggitin ang nakaraan. Sa tinging iyon, walang galit, walang paninisi. Mayroon lamang distansyang hindi na kailangang ipaliwanag. Ilang minuto pa, nagpaalam si Elias sa mga bisita. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis dahil may mga responsibilidad pa siyang kailangang asikasuhin. May mga nag-olok na ihatid siya, may mga nag-anyaya sa mga susunod na pagtitipon. Magalang siyang tumanggi. Sa bawat hakbang palabas ng bulwagan, ramdam ang pagbabago ng hangin. Ang lalaking kanina ay iniwasan ay ngayon ay binibigyan ng daan. Nang tuluyan siyang makalabas, tahimik ang paligid, walang musika, walang palakpakan. Doon, sa labas ng marangyang mundo, muling bumalik si Elias sa katahimikang matagal niyang pinili. Hindi siya nagtagumpay dahil ipinakita niya ang yaman. Nagtagumpay siya dahil pinili niyang manatiling totoo sa sarili. Sa loob ng bulwagan, naiwan si Cassandra na nakatayo sa gitna ng ingay at ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita niyang naglinaw ang kabaliktaran ng mga pinaniniwalaan niya. Ang mundo na akala niyang nagbibigay halaga ay mabilis magbago. Ngunit ang taong piniling manatiling simple ay hindi kailangang magbago para igalang. Sa gabing iyon, hindi lamang bumaliktad ang tingin ng mga tao kay Elias, bumukas din ang isang katotohanang matagal nang kinakatakasan ni Cassandra, na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi kung sino ang kayang ipagmalaki, kundi kung sino ang kayang igalang kahit walang nakikita. Matapos umalis ni Elias Moreno sa bulwagan, tila may naiiwan siyang katahimikan na mas mabigat pa sa ingay ng musika.
si Cassandra Villanueva ay nanatiling nakatayo. Hawak ang sarili, pilit na humihinga ng maayos. Sa wakas, nang humupa ang mga bulungan at bumalik ang atensyon ng mga tao sa kani-kanilang usapan, nagpasya siyang kumilos. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang lakas ng loob, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Kung hindi siya kikilos ngayon, habang sariwa pa ang lahat, baka tuluyan na niyang mawala ang pagkakataong humarap sa katotohanan. Lumabas siya ng bulwagan at tinahak ang daanang dinaanan ni Elias. Sa labas, mas malamig ang hangin at mas tahimik ang paligid. Nakita niya si Elias sa di kalayuan, nakatayo malapit sa sasakyan, tila may kausap sa telepono. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o maghintay. Sa bawat hakbang na inilalapit niya ang sarili, mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi na ito ang Cassandra na sanay pumasok sa mga silid na puno ng paghanga. Ito ang Cassandra na kailangang humarap sa sarili niyang mga pagkakulang. Nang napansin ni Elias ang presensya niya, ibinaba nito ang tawag at humarap sa kanya. Walang pagtataka sa mukha niya, walang galit. Isang kalmadong titig lang, parang matagal nang alam na darating ang sandaling ito. Tumigil si Cassandra sa harap niya, saglit na natahimik, parang biglang nawala ang lahat ng salitang inihanda niya sa isip. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Humingi siya ng tawad, hindi mabilis, hindi madali. Inisa-isa niya ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Sinabi niyang mali siya, na naging bulag sa sariling yabang at nahinayaan niyang ang takot at pride ang magdikta ng mga desisyon niya. Inamin niyang pinahiya niya si Elias hindi dahil sa kung sino ito, kundi dahil sa takot niyang mapahiya siya mismo. Habang nagsasalita si Cassandra, nanatiling tahimik si Elias. Hindi siya sumingit, hindi rin siya nagpakita ng anumang emosyon na maaaring palakasin o pahinain ang loob ng dalaga. Hinayaan niya itong tapusin ang bawat salita, bawat pag-amin. Nang banggitin ni Cassandra na mahal pa rin niya siya at handa siyang magsimula muli, doon bahagyang gumalaw ang mukha ni Elias. Tahimik siyang sumagot. Sinabi niyang pinahahalagahan niya ang paghihingi ng tawad. Hindi raw madali ang humarap sa sariling pagkakamali, lalo na sa harap ng maraming tao. Ngunit sinabi rin niya na ang paghihingi ng tawad ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. May mga sugat na hindi agad naghihilom at may mga salitang kahit patawarin ay hindi na mababawi ang bigat. Sinabi ni Elias na minahal niya si Cassandra ng buo, hindi dahil sa apelyido, koneksyon o mundong inagalawan nito. Minahal niya ito dahil sa mga sandaling tahimik silang magkasama, sa mga panahong akala niya ay sapat na ang respeto at pag-unawa. Ngulit sa gabing iyon, malinaw na ipinakita sa kanya na hindi pa handa si Cassandra na panindigan ang mga iyon kapag may kapalit na tingin ng ibang tao. Nagsimulang umiyak si Cassandra, hindi napilit, hindi napigil. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili, halip sinabi niyang handa siyang matuto, handa siyang magbago at handa siyang tanggapin ang anumang desisyon ni Elias. Wala na siyang hinihinging pangako, ang hinihiling niya lang ay pagkakataong marinig at maunawaan. Tahimik na tumingin si Elias sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, parang sinusukat niya hindi ang mga salita, kundi ang bigat ng intensyon. Sa huli, sinabi niyang pinapatawad niya si Cassandra. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang galit sa sarili niyang puso.
Ngunit malinaw rin niyang sinabi na hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon. Hindi dahil sa paghihigint, kundi dahil sa dignidad na pinili niyang pangalagaan. Sinabi niyang ang pagmamahal na walang respeto ay unti-unting sumisira sa pagkatao. At sa sandaling iyon, pinili niyang piliin ang sarili. Pinili niyang lumayo hindi para saktan si Cassandra, kundi para manatiling buo ang sarili niyang prinsipyo. Tumango si Cassandra, luhaan pero tahimik. Alam niyang iyon ang pinakamatapat na sagot na maaari niyang tanggapin. Sa gabing iyon, wala nang sigawan, wala nang eksena. May dalawang taong humarap sa katotohanan at may isang taong piniling umalis ng may dignidad. Habang papasok si Elias sa sasakyan, tumigil siya sandali at sinabing umaasa niyang dalhin ni Cassandra ang aral ng gabing iyon, hindi bilang pasanin, kundi bilang simula ng mas maayos na pagkatao. Pagkatapos, tuluyan na siyang umalis. Iniwan ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang pinakamabigat na aral na kailanman niyang natutunan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng lahat, pero hindi na tulad ng dati. Para kay Cassandra Villanueva, ang mga araw ay naging mas tahimik. Bumalik siya sa Maynila, sa parehong bahay, sa parehong mga silid na puno ng mamahaling gamit, ngunit may malaking puwang na hindi kayang punuan ng anumang ari-arian. Sa mga unang araw, pilit niyang iniiwasan ng mga balitang may kinalaman kay Elias Moreno. Ngunit kahit hindi niya hanapin, kusang dumarating ang mga ito. Naririnig niya ang pangalan ni Elias sa mga usapan ng negosyo, sa mga balita tungkol sa mga kumpanyang tumutulong sa mga magsasaka at sa mga proyektong nagbibigay ng trabaho sa mga probinsya. Hindi ito ipinagmamalaki ni Elias sa publiko, pero malinaw ang epekto. Tahimik, sistematiko, at may malasakit. Sa tuwing maririnig ni Cassandra ang pangalan niya, may kirot na dumadaan sa dibdib niya. Hindi na tulad ng dati na may halong yabang, kundi puno ng pagsisisi at pagninilay. Hindi naging madali para kay Cassandra ang tanggapin ng mga aral ng nangyari. May mga pagkakataong gusto niyang ipagtanggol ang sarili, sabihin sa isip niya nga produkto lang siya ng mundong kinalakihan niya. Ngunit sa bawat pagtatangkang iyon, bumabalik sa kanya ang mukha ni Elias sa gabing iyon. Kalmado, hindi galit, hindi mapanghusga. Doon niya unti-unting naunawaan na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa paliwanag, kundi sa pag-ako ng pananagutan. Unti-unti nagsimula siyang magbago. Hindi biglaan, hindi perpekto, pero totoo. Naging mas maingat siya sa mga salitang binibitawan, mas mapanuri sa sariling reaksyon, at mas bukas sa pakikinig. May mga kaibigan siyang unti-unting lumayo, hindi dahil iniwan niya sila, kundi dahil hindi na siya komportable sa mga usapang puno ng pagmamaliit at paghahambing. Sa una, masakit, ngulit kalaunan, napagtanto niyang mas masakit ang manatili sa maling paniniwala. Samantala, si Elias ay bumalik sa probinsya, hindi para magtago, kundi para ipagpatuloy ang buhay na pinili niya noon pa man. Sa bukid, sa mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya bilang simpleng tao, wala siyang kailangang patunayan. Hindi niya binanggit ang nangyari sa party, hindi rin niya ikinuwento ang tungkol kay Cassandra. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang aral na bitbit niya at ang dignidad na pinili niyang pangalagaan. May mga nagtanong kung bakit hindi niya sinubukang ayusin ang lahat, kung bakit hindi niya binigyan ng isa pang pagkakataon ng isang babaeng handang humingi ng tawad. Ngumiti lang siya at sinabing ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagbabalik, minsan ito ay tungkol sa pagbitaw.
Hindi niya isinara ang puso niya sa mundo, pero pinili niyang huwag bumalik sa isang relasyong muntik nang sirain ng respeto niya sa sarili. Isang hapon, habang naglalakad si Elias sa bukid, pinagmamasdan ng mga tanim na unti-unting lumalago, napaisip siya sa mga nangyari. Hindi siya galit, hindi rin siya nagsisisi. Ang gabing iyon ay hindi lamang pagsubok, kundi paalala. Paalala na ang tunay na yaman ay hindi ang kakayahang magpatahimik ng isang bulwagan, kundi ang kakayahang umalis nang hindi binabasag ang sarili. Para kay Cassandra, ang gabing iyon ay naging simula ng isang mahabang proseso ng paghilom at pagbabago. Hindi niya alam kung muli silang magkikita ni Elias at kung mangyari man iyon, alam niyang hindi na siya dapat umasa ng anumang pagbabalik. Ang tanging hawak niya ngayon ay ang aral na hindi na niya kailanman bibitawan, na ang respeto ay hindi kondisyonal, na ang pagmamahal ay hindi dapat ikahiya, at na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang opinyon ng ibang tao. Sa dulo, ang kwento nila ay hindi nagtapos sa pagbabalik, kundi sa pagkatuto. Isang lalaking pinilin panindigan ng sarili kahit mag-isa, at isang babaeng natutong magpakumbaba matapos masilaw sa maling sukatan ng halaga. Sa pagitan ng dalawang mundong minsang nagtagpo, may isang katotohanang naiwan. Ang tao ay hindi nasusukat sa yaman, titulo o estado sa buhay, kundi sa kung paano niya tinatrato ang kapwa, lalo na kapag walang nakakatingin. At yon ang aral na mananatili lampas sa anumang party, lampas sa anumang pangalan, at lampas sa anumang pansamantalang pagtingin ng mundo.